Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-247 na kabanata. Nakita ni Alex ang kanyang mga magulang. Niyakap ni Alex si Gideon at Flora. Hindi nila nakita ang isa't isa sa loob ng 7 taon. Sa wakas sila ay nagkasama na. Niyakap ni Flora si Alex. Ipinahinga ang ulo nito sa balikat, at mahinang umiyak na may luha. Si Gideon ay puno ng saya at naging emosyonal din. Ipinatong nito ang kamay sa likod ng kanyang anak, at ang isang kamay ay tinatapik ang likod ni Flora. Mahina nitong sinabi, "Bakit ka umiiyak ng ganito? Nakasama mo na ang iyong anak, dapat ay maging masaya ka, tumigil ka na sa pag-iyak." Si Alex ay tumingin sa kanyang mga magulang na may namumulang mga mata, at mahinang sinabi ang salitang mama. "Ang kahanga-hanga kong anak," wika ni Flora. Wala nang higit pa na salapi, sa narinig na pagtawag ng kanyang anak sa kanya ng mama. "Papa," wika ni Alex habang tumingin kay Gideon. "Anak," sagot nito at ang puso ay puno ng pagmamahal. Kumurap ito upang bawiin ang mga luha, at tumingin kay Alex at sinabi, "Nagiging emosyonal na ako sa aking edad, hindi ko na ito mapigilan." Tumawa si Alex. "Papa, sinusubukan mo bang hindi umiyak?" Si Gideon ay napahiya at mabilis na pinunasan ng kamay ang mga mata, at sinabi na may kung ano sa aking mata. Si Justin ay lumapit, ngumiti kay Gideon, "Ikaw at ako ay may problema. Masyadong maalikabok sa labas, at pareho tayong nakuwig." Ang mga tao na nakapaligid sa kanila ay tumawa. Si Flora ay mapang-unawa at naiintindihan na si Justin ay ginagamit na dahilan ito sa kanilang pag-iyak. Tumawa ito ng marahan. Si Gideon ay naintindihan rin ito at ngumiti kay Justin. Umupo sila sa lamesa, nag-uusap at nagtatawanan ng magkasama at relax. Bagaman ipinakilala ni Alex ang 4 na babae bilang kaibigan, si Gideon lang at Nelly ang naniniwala sa kanya. Sa isip ni Flora, hindi nakakapagtaka na isinuko niya si Debbie. Nakatagpo naman siya ng 4 na babae na sumusunod sa kanya. Napakaganda ng mga ito, pero sa palagay ko ay hindi ito mula sa marangyan na pamilya. Sana ay hindi siya magkaroon ng kaugnayan sa kahit sino sa kanila. O baka magkakaroon muli kami ng parehong problema sa pamilya. Isang anunsyo muli ang narinig sa pinto. "Marcus Ambrose and his family are here." 3 miyembro ng pamilya ni Nathan ang naglakad papasok. Si Nathan ay isa ring malakas na kalaban na maging kapalit bilang head ng pamilya Ambrose. Natapos niya ang poverty training ilang buwan na ang nakalipas, at bumalik sa Ambrose family. Ang kanyang lolo na si Lincoln ay na-impress kay Nathan, at nilaanan na ng ilang malalaking business transaction, na kanyang natapos at maaasahan. Pati na ang North American area na pinamumunuan ng kanyang magulang, ay isang importanteng source of revenue. Sa ganitong dahilan, ang mga magulang ni Nathan ay hawak ang paggalang ng ibang miyembro ng pamilya. Karamihan sa mga family members ay alam na si Nathan at Alex ay ang 2 apo na pinahahalagahan ng pinuno ng pamilya. At ang isa sa kanila ay malamang napapalit kay Lincoln sa hinaharap. Gayunpaman, si Nathan ay may natatangi na advantage mula kay Alex. Mas maaga itong nakabalik sa kanyang poverty training kaysa kay Alex, na naantala sa pagbalik dahil sa kanyang personal na bagay. Habang inaayos ni Alex ang mga bagay sa labas tungkol kay Debbie, si Nathan ay kinuha na ang oportunidad upang maisama ang kanyang sarili sa negosyo ng pamilya. Nang si Nathan ay dumating, maraming tao ang nagtipon paikot upang batiin si Nathan at kanyang pamilya. Ang Ambrose ay pinapatakbo ayon sa mahigpit na patakaran. Kada pamilya ay nagtungo sa kanilang area o rehiyon, at hindi pinapayagan na makisalo sa ibang parte ng pamilya. May malalang kahihinatnan ang kahit sinong mahuhuli na nakihalo sa ibang pamilya. Ang pamilya ni Nathan ay napapaligiran ng mga tagahanga, na nagbibigay sa kanila ng sikat na pakiramdam. Si Nathan ay tumawa at binati ang lahat ng nasa pamilya. Pagkatapos ay narinig niya, "So ang kontrabida ay dumating na." Bigla akong nawalan ng gana. Tumalikod siya upang makita si Justin na nakatingin sa kanya na may hawak na baso ng tubig. Ang iba sa mga tubig ay tumapon sa kanyang damit. Nagreklamo siya, "Mamalasin ka talaga kapag nakita si Nathan. Mag-ingat ka, Justin, huwag mong galitin si Nathan. Hindi ito worth it," wika ni Alex. Nagtanong si Nelly, "Justin, ayaw ko rin sa lalaking iyon.
Ano ang ginawa niya para mabalisa ka? Si Justin ay kadalasan na hindi pinapansin ng mga babaeng hindi maganda. Pero nararamdaman niya ang natural na kaugnayan kay Nelly. Siguro ay dahil sa siya ay mabuting kaibigan ni Alex. Tumingin siya kay Nathan at sumagot. Noong bata pa ako, palagi niya akong binubuli, at nagpapanggap siya sa aming mga magulang na wala siyang ginawa na kahit ano. Binasag niya ng bato ang aking ulo at tumanggi na humingi ng tawad sa akin. Noong medyo maliliit pa kami. Siya ang pinakamatalino sa aming magpipinsan. Palagi niyang ipinapakita kay Lolo at sinasabi ang mga masasamang bagay tungkol sa akin. Kaya ang lahat ay iniisip na ako ay masama. Hindi ko siya nakita sa loob ng 7 taon, pero nang makita ko siya ngayon, ay nagpaalala sa akin kung gaano ko siya kinamumulian. Ang dugo ko ay kumukulo. Gusto ko siyang bugbugin. Pagkatapos batiin ang ibang family members. Lumapit si Nathan kay Alex at sinabi, Alex, talagang isinama mo ang iyong buong grupo sa pagsasalo ng ating pamilya. Masyado kang bastos. Nang mapagtanto ng 4 na babae kung ano ang sinasabi ni Nathan. Gusto nilang tumayo at turuan ito ng leksyon, pero si Alex ay nagpadala ng babalang tingin. Nanatili silang nakaupo at nakatitig kay Nathan. Nathan, ang iyong mukha ay medyo namamaga pa rin, wika ni Alex. Nang marinig ni Justin ito at nakita si Alex at Nelly na nakatawa. Naramdaman nito na sila ang may gawa sa mukha ni Nathan. Kinuha nito ang oportunidad na tumawa. Tama, Nathan, bakit namamaga ang iyong mukha? Kadalasan ikaw ay gwapo, pero ngayon mukha kang isang lasing na nabugbog. Si Nathan ay nagalit pero hindi ito nag-react. Tumingin siya sa mga ito at ngumisi. Sige, tumawa kayo ngayon at magsaya. May pakiramdam ako na hindi na kayo makakatawa sa buong magdamag. Tumalikod ito at naglakad palayo, pero huminto at lumingon muli at sinabi. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, nakakuha ako ng mabuting kaibigan sa Washington, D.C. Sa palagay ko ay kilala mo siya. Lahat sila ay sinundan ng tingin si Nathan patungo sa pintuan at nakita si Colin Patterson na nakatayo doon. Ibinili ni Nathan sa security guard na papasukin ito. Si Colin ay naglakad palapit. Nang makita niya ito, nakaramdam si Alex na parang piniga ang kanyang puso. Sa hula niya nalaman na ni Nathan ang tungkol sa 1.5 million euro na kanyang donation sa paaralan. Kung sasabihin ito sa kanilang lolo, ang buo niyang pamilya ay malalagay sa gulo, lalo na ang kanyang mama. Hindi mo ba babatiin ang iyong classmates? Wika ni Nathan kay Colin na nakangiti. Oo, wika ni Colin, tumango at tumingin kay Alex. Kamusta, Alex? Ang puso ni Flora ay mabilis na tumibok. Kamag-aral ni Alex. Tumingin siya kay Nathan na mayabang na nakatawa. At bigla niyang naintindihan na si Nathan ay alam na ang lahat tungkol sa pera na kanyang ibinigay kay Alex. Ang kanyang mukha ay namutla. Si Alex ay tumingin kay Colin, pero walang sinabi na kahit ano. Ang lahat ay nagtatakang nanonood. Iniisip kung bakit si Alex at Flora ay hindi komportable sa kaibigan ni Nathan. Nang makita niya ang ekspresyon ni Alex, si Nathan ay nakaramdam ng kayabangan. Maliwanag na naiintindihan ni Alex at Flora ang motibo ng pag-imbita kay Colin. Sa nakitang tako, nabuo ang confidence nito. Sinabi nito, hindi na namin aabalahin ang inyong pamilya. Umupo na tayo. Pinangunahan niya si Colin sa lamesa ng kanilang pamilya. Napansin ni Gideon ang balisang itsura ni Flora. Kinuha nito ang kamay at tinanong sa mahinang boses kung ano ang problema. Hindi sinabi ni Flora kay Gideon ang pagbigay niya ng pera. Pero ngayon siya ay nag-aalala na malaman ito. Nagdesisyon siya na kailangan malaman ito ng kanyang asawa upang matulungan siya kung ano ang desisyon na kanyang gagawin. Isinama niya si Gideon sa sulok kung saan hindi sila maririnig at sinabi nito kung ano ang nangyari. Nang marinig niya kung ano ang nagawa nito, nag-alala siya at nagalit. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang mga plano mo bago mo ito gawin? Hindi ito matalinong desisyon. Si Flora ay kumbinsido pa rin na tama ang kanyang ginawa, at siya ay na-disappoint dahil sinisigawan siya ng kanyang asawa ng nakakasakit. Masyado akong nag-aalala sa masamang nangyayari kay Alex sa paaralan. Kung sasabihin ko sa iyo, hindi ka papayag na gawin ko ito. Pasekreto kong binigyan si Alex ng pera. Sa susunod ka na magalit sa akin. Ngayon ay tulungan mo muna ako kung ano ang dapat kong gawin.
Natahimik si Gideon. Pinilit niyang isipin kung ano ang dapat nilang gawin. Pero wala siyang makitang paraan upang malusutan ang sitwasyon. Si Alex ay lumapit dito, at sinabi, "Mama, papa-relax lang, darating na si Lolo. Walang ibang paraan upang matakasin ito, kaya aaminin ko ang aking pagkakamali ng mag-isa." Sila ay bumalik na sa kanilang lamesa at naupo. Si Nelly at Justin ay kalmado at masayang nag-uusap. Nang makita nila ang mukha ni Flora, si Ken at Mark ay napagtanto na may problema pero hindi nila tinanong kung ano ito. Nang sandaling iyon ang lahat ay huminto sa pagsasalita, tumayo at magalang na tumingin sa harapan ng hall. Si Lincoln ang leader ng Ambrose family, ay pumunta sa harapan. Naupo ito. Isang payat na lalaki ang nakatayo sa likuran nito. Natatandaan ito ni Alex. Siya ang lalaking nakita niya sa Harmony Island. Kadalasan ang head ng family ay nakaupo sa pinakamalapit na family members. Pero ang Ambrose family ay marami, at ang relasyon sa ibang pamilya ay mahirap unawain. Kaya upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan, minabuti ni Lincoln maupo mag-isa. Ito ay tradisyon ng pamilya, na kapag siya ay nagsi-celebrate ng kaarawan, ang kinatawan ng bawat pamilya ay lalapit sa kanya. Magbibigay ng pagkain, inumin, o regalo. "Hello everyone, please sit down." Si Lincoln ay tumingin sa lahat ng nasa paligid. At kontento na. Kahit sinong matandang lalaki ay mararamdaman ang maraming miyembro ng pamilya ang naroon upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Ang crowd ay tumugon at naupo sa kanilang bangko. Ang kinatawan ng bawat pamilya ay bibigyan ng pagkakataon na magbigay sa kanya ng regalo. May mahigit 100 pamilya o individual ang naghihintay na makapagbigay ng regalo. At ang buong proseso ay kadalasan umuubos ng 1 oras. Bagaman ito ay medyo matagal, ito ay tradisyon, at oportunidad kay Lincoln na batiin ang kanyang pamilya. At para sa kanila, ito ay pagpapakita rin ng paggalang. Ito ay mahalagang parte ng pamilya. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.